Magandang araw po muli sa inyo dyan lahat mga kabayan at mga idol, no? Ugot na ulo ng cobra ay nakalason pa. Panoorin natin ang video na to mga idol, mga kabayan at tiyak na may matutunan tayo dito. At sa mga bata, huwag gagayain ang nasa video. Buong lakas na pinagahampas ng kahoy ng mga residente ito. Ang na-corner nilang ahas sa Kinugitan, Misamis Oriental. Isang king cobra o banakon. Ang banakon, una raw nakita ni Edsel. Ano ko dito ma'am, nagkurog-kurog akong kuwan na to unod. Dako kayo, nga 12 feet. Ngayon kong tawang ni Kagawad. Ang laki, no? 12 feet. Ang haba. Kay dako mo kayo, di mo kaya. Gamay kayo na. Igo to. 3.5 siguro ang bilog ng katawan. Mga 11 kilos sa amo estimate. No, may natuklaw na dito sa amin 5 years ago. Tarawang ikog ito. Lahi kay himbis. Ayan, no? Ayan mga kabayan, mga idol. Putol na eh. Putol na yung ulo. Ha? Pero nakadali pa. Ha? Ito nga yung longest venomous or deadly snake sa shape ng ulo, parang arrow nga ano, at kaya na lang tumayo from up to 3 or 4 or even 5 feet. Sa takot na makatuklaw gamit ang itak, pinutol nila ang ulo nito. Sinunog daw nila para kung sakaling buntis yun, pati yung ahas na nandyan sa ano tiyan na mamamatay rin. Gamay kayo na. Igo to. Unal para maginang ulo na. Narito sa Pilipinas ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo, ang king cobra o banakon. Paano kaya kung sa daan ito ang iyong makasalubong? Ngayong mainit ang panahon, ang mga ahas naglalabasan daw sa kanilang mga lungga. Katulad na lang ng nahuli nitong Lunes sa Santa Maria, Davao Occidental. Ang ahas na may habang 10 feet, Ayan mga idol, putol na eh, no? pinagtataga rin nila hanggang namatay. Sa video, makikita ang isang lalaki na para raw siguruhing hindi na makakapambiktima pa ang ahas. Hinawakan niya ito sa ulo. Nariyang ipinasok pa sa bibig ng ahas ang hawak niyang patpat. At idinikit pa ang kanan niyang palad sa pangil nito. Ayun mga idol, pinaglaruan, no? Nung mama, no? Pinaglaruan, parang pinaglaruan niya pa. Ako, mga bata, ha? Huwag niyong gagayahin yan. Ayun, no? Sinabi niya, ha? Napansin yun mga kabayan, mga idol. Sinabi niya may dugo. Ibig sabihin, sumabit yung pangil. Nasugatan siya. Ibig sabihin, nasugatan. Pinasok niya yung kamay niya dun sa bunganga ng cobra. Kaya siya nalason, malamang. Ayan. Masigla pa siya sa Sumabit. kuhang ito ng video. Ito na. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Ganito na ang nangyari. Ang Mabilis yan. lalaki nahilo, nagsuka at nangitim pa ang mga labi. Why ba? Ganti ka, naman yan! Posible bang tumalab pa rin ang kamandag sa kanyang kamay? Kahit ang ahas, lasug-lasug na ang katawan? Ang lalaki sa video, si Renante, na pinaglalamayan na ngayon sa liblib na barangay ng San Pedro. Oh, yun ang sinasabi ko. Kawawa naman. Naulilan niya ang kanyang misis at 5 anak. Pag-abot na ako di ase nga, wala jud siya ginhawa. Sakit pa jud sa ako ase nga na. Ang ahas, nakita raw ng magsasakang si Alex, malapit sa eskwelahan. Nakita na ko ang bitin, nagdipinsa lang po ko nga daghang mga agi diri sa kalsada ang mga estudyante. Mo to among gigukod kay nisukol man siya po sa kuha. Kaya sa takot na makapanuklaw ito, agad nila itong pinatay. Tibas ko jud. Pag tibas ko, patas kanan ba? Ano mga idol, mga kabayan, ha? May batas yan eh. Pagdating sa mga wildlife, alam ko may batas na bawal yan patayin. Puwera na lang kung nasa panganib kayo.
dun sa sinasabing ang wildlife. Pwede nyo siyang galawin. Pero kung dumadaan-daan lang, bugawin nyo lang. Bawal po kasi yan, may batas yan. Hanggang ang ahas, nakita raw ni Renante. Saligan ko noon ligumnan. Sabay mo bukan mo yaw. Saban ko kaya sa abol kan mo ya. Raman jud ko kanang ako ay jud pala buti kay delikado. Wa mo papangaon. Na yanga. Kay di ba di mo makaya kay maraman na jud ka na ako. 15 minuto matapos niyang ipasok ang kanyang kamay sa bibig ng ahas. Si Renante humingi ng tulong sa barangay. 15 minutes lang mga idol ha. 15 minutes lang. Ganun kabilis. Ha? Yung poison ng ahas. Nangirig jud siya, then naulo pod iyang mga laway nga. Naglisod na jud siya ginhawa. Ana siya nga, dili na jud siya kasulti na. Sinubukan daw ng mga taga-barangay na bigyan siya ng paunang lunas. Pero huli na ang lahat. Why ba? Kanti kawan naman yan! Dili na jud namo makaya tabangon. Bati ko jud ko na rabis na ulo jud ba. Pero posible nga ba talagang maglabas pa ng kamandag ang ahas kahit ito'y patay na? Ang ahas daw kapag namamatay, especially yung mga venomous, nalalabas yung fluid sa fangs nila. Dapat tayo careful kasi kahit patay na sila, pwede ka pa rin malason or makakuha ng kamandag ng ahas. Ayun. Sabi na no? Na andun pa yung sa bibig. Ipinasok niya yung kamay niya. Ayun, nandun pa. Samantala, ang mga kawani ng Provincial Environment and Natural Resources o PENRO ng Davao Occidental, hinukay ang pinaglibingan sa ahas. Yung ulo is in the state of decomposition na talaga. Yung Philippine Cobra kasi, yellow yung nasa madibdib. So ito, puti. Ito talaga, ibanakon. Ang kamandag ng King Cobra Banakon. kaya raw kumitil ng 10 tao ng sabay-sabay. Wow. Ang problema sa mga liblib nating probinsya, kulang ang supply ng anti-venom. Dito sa Davao Region, pag may nakagat na ahas, ang mabibigay natin dyan usually yung mga anti-inflammatory. For immediate transport talaga dapat yan sa ating referral hospital. Sa Philippines, mayroon tayong specific anti-venom. For Nanja philippinensis, yun yung Philippine Cobra natin. At saka Ang ano dyan mga idol, sakasaaling mangyayari sa inyo to, may makagat sa pamilya nyo o kayo. Oras ang kalaban nyo, oras. Yung timano, pag may nakagat ng ganyan, itakbo nyo na, ilipad nyo na sa pinakamalapit na ospital kasi para mabigyan ng anti-venom. Kasi, nakita nyo, 15 minutes lang, lungay-ngay na, nangitim na yung mama kanina, di ba? yung Summer Cobra. Yun lang yung available na anti-venom natin sa Pilipinas. Tapos very limited yung production kasi kinukuha yan sa kabayo eh. Ini-inject sa kabayo, then doon tayo nag-harvest ng available na anti-venom. Kumonti rin yung kabayo, kaya konti yung supply natin. Pag nakagat ka ng ahas, ilimit mo yung movement mo para hindi madaling kumalat yung lason sa katawan mo. Takbo agad sa pinakamalapit na hospital. Samantala, pinaliwanagan din ng PENRO ang mga residente. Base doon sa Republic Act natin 9147 po, bawal talaga natin patayin yung ahas. Yung sinasabi ko kanina mga idol, may batas yan eh, huwag natin talagang galawin. No? Kasi pang-balance yan mga idol, pang-balance yan sa mundo. Yung mga na yan. Otherwise, it poses danger to the life of anybody. Ngayon, maghimo na may barangay ordinance nga di na ipapatay ang mga animal. Bugaw na lang. Huwag nating paglaruan yung mga wildlife species natin. Dili po na ako nga makuan ang kanang banakon. Sala po na sa akong banang nga gidulaan. Mga ahas, sadyang makamandag na kahit patay na. Kayang-kaya pa rin palang makapatay. Yun na nga mga idol, ang lesson po Ang lesson po sa video na ito, huwag natin paglalaroan ng mga hayop. Ahas man yan, aso man yan, pusa man yan. Kasi meron pong mga tinatawag po yan na rabies o venom, no? Tsaka may karapatan din po silang mabuhay dito sa mundo dahil pare-pareho lang po tayong nilalang ng Diyos. Kasama sila dito sa mundo. Alright mga idol, maraming salamat po sa pagsama sa aking video. No? Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ayan. Isang subscribe lang mga idol, sapat na po yan
Malaking tulong po yan sa aking munting channel. Maraming salamat hanggang sa muli po. Mag-ingat kayo at mabuhay ang mga Pilipino.